Sir Cabalsa, pag-usapan ho natin ito pong panibagong development sa West Philippine Sea. Mukhang walang planong bawasan at patuloy na dinaragdagan ng China ang kanilang mga vessel. Pagpapakita po ng kanilang presensya sa West Philippine Sea na pasok sa ating exclusive economic zone. Dr. Chester Cabalsa. Sir, good morning po sa inyo. Si Orly Trinidad po ito. Good morning po, Doc Chester. Prof? Good morning, Sir Orly. Prof, Magandang umaga po. anong mga bagong development na inyong nauuligan sa West Philippine Sea at sa tingin ninyo saan patungo ito? Marami pa rin talagang nagdadalawang isip. Ito ba'y pagpaparamdam lang ng presensya? Lahat na siguro pwedeng sabihin, kakapalan ng mukha kung ano-ano man. Pero yung katotohanan na may mga nanganganib tayong o naiipit na mga barko at crew, yung Sierra Madre at yung Teresa Magbanwa, ay patuloy na nakararamdam ng pambubuli at naiipit dyan sa tensyon na yan. Ano monitoring nyo tungkol sa mga bagay nito, Prof. Chester? Well, unang-una, talagang gustong sakupin ng China yung Escoda dahil nga ito yung pinakamalaking reef dyan na malapit sa Palawan. At saka, of course, ang main objective is to contain yung resupply mission natin, no? Nakuha na nila yung Mischief Reef. Tapos katabi nun yung Ayungin na nandoon yung BRP Sierra Madre natin. And at the same time, yung katabi nun yung Escoda na nandoon yung Teresa Magbanwa. So, lahat kasi ng resupply mission natin, kung titingnan natin yung direction, dumataan talaga sa Escoda Shoal. So most likely, even sabihin natin na meron ng agreement ngayon dahil sa 9th BCM, dun sila nag-usap ang Pilipinas at ang China kung paano nila gagawin yung resupply mission. Meron tayong agreement doon. Pero ang hindi kasama sa agreement yung Escoda. So technically, okay, nag-agree nga, pero ang problema doon, yung Escoda, wala namang pag-uusap na ginagawa na nila ngayon dahil nga medyo crucial yung Escoda. Ibig sabihin, okay, pinayagan mo nga mag-resupply pero ibablock mo naman siya, no? Kasi, so ibig sabihin yung mga RORE mission o kung ano man ang pwedeng ating gawin dyan sa ating barko na nasa Escoda Shoal, talagang asahan natin na magkakaroon ng tensyon. Tama ba yun? Well, of course, no, inasahan na, nakita naman natin kung ano nangyari, no? 1 versus 1. 1 versus 300. Ganun di ba? No? 200 plus. Swarming yung ginawa nila. Tapos may pagbabanta na naman sa sinabi na yung crash, no? They will crash our vessel. Wow. Pero alam mo, yung pagkakasami na ganyan, hindi naman nabago yun dahil yung crashing parang ramming naman yan, no? Parehas. Kumbaga wala rin naman pinagkaiba. But nonetheless, nakita natin yung fighting spirit pa rin ng ating mga Coast Guard dyan, no? At saka yung Marines at Navy doon sa sa BRP Sierra Madre naman. But kung titingnan natin, sana magtagumpay yung pag-uusap para naman kasi ang pagkakasabi sa akin ng National Security Council, maayos yung naging usapan dun sa Ayungin Shoal, no? So, sana dito sa Escoda Shoal, maging maganda naman yung pag-uusap din nila at manaig pa rin yung pagbibigay sa rules-based order, no? Dahil yun naman kasi ang naging problema dito. Kung titingnan natin, kaya ganyan ang kilos ni China dahil mahina sila sa legal approach. Mahina rin sila sa international perception. Katunayan, hindi ko lang alam kung may basehan ito, Prof. Chester, pero may mga sinasabi na yung ilang mga commercial, yung mga malalaking mga tanker na dumaraan dyan, pag dinaradyohan nila, parang Coast Guard ng Pilipinas ang kausap nila. Bakit kami magpapaalam sa inyo sa Pilipinas to, international water ito. Totoo. So kung tutuusin, hindi kung napipikon yung China Coast Guard at PLA Navy sa Philippine Navy o sa Philippine Coast Guard, mas napipikon sila dun sa mga commercial vessel na dumaraan doon na binabastos din sila dahil wala man sila pinahahawakan legal na kanila nga yung lugar na yan. Totoo ba yung ganung perception na Prof. Chester?
Totoo ho yun, no? Dahil nga alam naman natin, kasi unang-una may mga freedom of navigation tayong Yan, pinapaniwalaan. First, no, ay yung innocent passage. So, ang dami yung mga provisions dun sa batas na international laws na kung saan Hindi mo pwedeng gamitin ng ariin mga yan, hindi mo pwedeng angkinin yan kasi yan Yes, daanan yes. ng commercial, economic, tawag yan, economic highway. Parang ganun sinasabi Yes, nila. mga ceilings of Sea lanes, yan. communications, no? Mm. Oo, mga ceilings kasi, no? So, kaya, lalong-lalo na yung mga commercial dahil, hindi, apolitical naman sila yan. Wala naman sila kinalaman dyan sa political and strategic, na rivalry na nakikita natin sa ngayon, no? Pero, maganda na na ilalabas pa rin natin yung ganitong punto na talaga si China talagang gustong agawin yung Escudo Shoal na yan, no? Dahil very strategic sa kanila yan. At the same time, ang hindi maganda dito ay yung paggamit nila ng dahas, no? Yung might is right. Kung saan hindi dapat ganun dahil unang-una nasa exclusive economic zone talaga ng Pilipinas yung Escoda, no? Ito yung pinakamalapit nga sa Palawan eh. Ang medyo malayo-layo pa yung mischief risk na nakuha nila sa atin noong 1995 at nakita natin na ang usapan doon nun ay fisherman's wharf na naging military outpost, camp na, no? tinambakan na nila. Oo. Dahil yun din ang gusto nilang gawin doon sa sa Binasol, no? Yun ang Okay. yun ang nakikita natin doon. Bilang Panghuli, may lumabas na survey akong, aid data ba yung survey na nabasa ko, na mukhang isa sa estratehiya ng China ay yung makipagkutsabahan sa ilang mga influencer and media sa Pilipinas para ipakita yung subukang ibaliktad yung mga pangyayari ngayon na sila ang nasisisi at sa halip ipakita yung kagandahan. Sa madaling salita, gumawa ng paraan na maging kaaya-aya sa mata ng mga Pilipino ang China sa kabila ng ginagawa nila sa West Philippine Sea para bulagin sa pamamagitan ng mga investment, ng mga programa, ng mga proyekto, and eventually hindi na tayo tumutol kung ano gusto nilang gawin sa West Philippine Sea. May mga binabanggit na pag-aaral na gano'n at namumukod tangi yung mga iniimbitahan magtutungo ng China at tumatanggap ng kung ano man ang kanilang financial agreement Prof. Chester. Nabalitaan niyo ho yun? Totoo yan, no? Kasi unang-una, pagdating sa conflict kasi ganyan yung strategiya. Well, of course, si China, natatandaan naman natin na meron silang ginawang libro na The Art of War, no? At nakita natin doon isa sa mga magandang estratehiya nila para makuha mo yung bansa na buong-buo at hindi sira. Gumawa ka ng pamamaraan kung saan makonvince mo yung mga tao, no? At ginawa naman na nila yan, no? Sinubukan nilang pumasok sa military. Nakita natin yung nangyari na doon sa Palawan noon na originally, 'di ba? Ang debate noon ay merong agreement na sumang-ayon yung isang opisyal ng PCC, 'di ba? That's the record. Tapos yung auxiliary ng Coast Guard, may mga Chinese na pumasok doon. Kaya ang sabi ng Coast Guard teka, doon na kami, parang lahat na lang ng kilos namin alam nila, no? Or sa tuwing may rore alam nila kung ano ang nangyayari. So ibig sabihin may spy na nakapasok. So yan yung sa military. Nakapasok na rin sila sa academe, no? Ang dami nilang sila yung mga Confucius Institutes doon. Tapos syempre may kaakibat yan na mga na mga tulong din at may kapalit yun, no? Pinasok na rin nila yung think tank community, no? Doon sa think tank community naman meron mga Pilipino at Filipino-Chinese
na pumapabor sa kanilang panig at mas pinapalakas nila yung naratibo ng China. Pumasok na rin sila sa politics at business. Nakita natin yung kay Mayor Go, no? Pumasok na rin halos lahat. Ang next talaga na papasukin nila na nakikita ko ay yung entertainment, no? Kasi yun din naman yung ginawa ng mga Hapon noong Second World War, no? Yung mga titingnan natin yung Ginamit ang mass media, ang pinapanood radyo. ko yung pulang araw doon sa yung Narinig yun, diba? ginamit yung radyo, nakikinig ng parang ginugutom, sumuko na kayo. Ganon. So, ganon din yung Right. ang gagawin nila. May mga influencers, mga artista, at mga politiko na sikat. Gagamitin na nila ang mga yan para mag-iiba, no? Kasi yun yung tinatawag nating cognitive warfare sa military, kung saan kaya nilang baguhin yung i-condition yung utak ng mga tao o i-influence, no? Para pumabor sa kanila, no? Yung naratibo, yung simpatya, Okay. at madali lang pasukin ng Pilipinas ng ganun. Alright. Nako, Prof, siguro pag-usapan pa natin yung ganyang angulo para at least matalino yung ating mga kababayan. Ayoko mang isipin, pero yung mga sitwasyon ngayon sa ating bansa, lalo na yung usaping political, usaping gulo sa bawat lugar, mukhang ang lahat ng ating, yung marami tayong mga kababayan na naniniwala na dinidikit yan na konektado yan dyan sa West Philippine Sea. Siguro maganda pag-usapan natin next time yan. Dr. Chester, maraming salamat po muli sa inyo, sir. Sa ulitin po, ingat po kayo palagi. Thank you. Si Dr. Chester Cabalsa, Presidente and Founder ng International Development and Security Corporation at Professor ng University of the Philippines. Mga kapuso, nako!